Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Manuel. Walang eksaktong taon o rani bataan. Minsan ang kapansanan ng tao ang nagiging hadlang upang makamit ang kanilang pangarap. Ngunit para sa tampok na karakter, hindi naging sagabal ang kalagayan upang magtagumpay sa mga mithiin. Ito ang naging karanasan ng ating tagapagpadala. Isinilang si Manuel sa pamilyang nakakaangat sa buhay. Walang pinoproblema dahil lahat ng pangangailangan ay binibigay ng mga magulang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Nakasandal ito sa mga magulang. Nakatatak sa isip na may mamanahin. Estable ang magiging buhay sa hinaharap, kaya hindi na problema. Ngunit sa kabila ng karangyaan, laging pinapayuhan ng ama ang binata. Hindi sa lahat ng oras, ganito ang magiging buhay, Manuel. Sa ngayon, nakukuha mo ang lahat ng gusto mo. Pero darating ang panahon na mawawala ang lahat ng ito. Mangangapa ka sa buhay. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, matuto kang mangarap. Planuin ang buhay mo at magsikap. Nang sa ganon hindi ka pulutin sa angkungan. Wika ni Mang Luis. Naku tay, hindi po mangyayari ang sinasabi nyo. Kaya kong pangalagaan nyo, maiiwan nyo sa akin balang araw. At yun lang sapat na para mabuhay ako. Ito ang kadalasang tugon ni Manuel sa ama sa tuwing pagsasabihan. Hindi nakukuha ang punto ni Mang Luis, kaya napapabuntong hininga na lang. Nakakaramdam ng awa sa anak. Pinag-usapan din ng mag-asawa ang gagawin sa binata para mapagtanto nito ang sinasabi ng mga magulang. Hanggang sa napagpasya ng dalawa, ipadala ito sa probinsya. Total tapos na ito sa pag-aaral. Wala nang gagawin sa Maynila kung hindi ang manatili sa kanilang tahanan. Manuel, maganda ka na mga gamit. Bukas na bukas, luluwas ka sa Bataan. Kailangan na magmamasid sa pinapagawa nating sangay doon. Huwag kang mag-alala dahil merong matutuloyan na lugar. Naroon ang tiyuhin mo at medyo malapit sa bayan. Kaya makakabili ka ng mga gusto mo. Bakit hindi na lang kayo ni nanay yung lumuwas doon? Alam nyo naman na hindi ako sanay sa buhay probinsya. Marami kaming inaatupag dito sa Maynila. Kaya nga ikaw ang pinadala doon dahil hindi natin matupag ang mga negosyo natin. At isa pa, gusto kong ipagpatuloy ang sinimulan namin ng nanay mo, hindi ba? Ito na ang pagkakataon para mapag-aralan mo ang lahat. Simula sa paggawa ng gusali hanggang sa pagsisimula ng ating negosyo. Pero tay, bakit naman biglaan? Nagkaroon ng problema ang tauhan natin doon. Walang kapalit sa kanyang pangasiwa sa lugar. Kaya ikaw, bilang anak namin, magiging may-ari balang araw ang naisip naming ipadala. Ay nako, sige na nga. Papasok na ako sa kwarto. Mag-aayos ako ng mga gamit. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan maagang hinatid ni Mang Luis ang binata sa istasyon ng bus, papunta sa Bataan. Nung una ay ayaw pang sumakay ng binata dahil may sasakyan naman sila. Hindi ito sanay na makasalamuha sa ibang pasahero. Huwag ka nang magreklamo. Hindi ako pwedeng maghatid sa'yo eh. May kailangan pa akong gawin sa opisina. Sige na, sumakay ka na, Manuel. Pagdating mo doon, may susundo sa'yo. Wala nang nagawa ang binata kung hindi sumunod dahil nakikitang nagagalit na ang ama. Habang nasa biyahe natulog si Manuel. 4 na oras bago makarating sa lugar. Ginising na lang ito ng konduktor nang naroon na sa terminal. Bumaba ang binata ng bus at gaya ng sinabi ng ama, sinundo ito ng isang lalaki. Kayo po ba ang anak ni Sir Luis? Ako po si Roman, isa sa mga tauhan niyo. Ganun ba? O siya.
Dalhin mo to mga gamit ko sa sasakyan. Wala tayong sasakyan. Dahil malapit lang dito ang lugar kung saan pinatayo ng tatay mo ang bago niyong sangay. Halatang aburido na si Manuel sa mga nangyayari, pero pilit pa rin kumalma. Maglalakad. Una, pinasakay ako ni tatay sa pampasaherong bus. Tapos paglalaka rin ako. Ano kaya ang susunod? Hindi na ito pinansin ni Roman. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa ginagawang gusali. Isa ito sa mga sangay ng kumpanya ng kanyang ama. May 4 na palapag at halos patapos na. Ito na po ang gusaling pinapagawa ng tatay niyo. Mga ilang buwan siguro matatapos na rin yan. Ilang malit na detalye at pintura na lang ang kulang. Oh, gano'n naman pala eh. Ano pang ginagawa ko dito? Alam niyo pala yung gagawin eh. Bagyang nainsulto si Roman sa sinabi ng binata, kaya naman sumagot ito. Pasensya na po. Pero ang tatay niyo nag-utos na magpunta kayo dito. Kaya wag ako ang pagalitan niyo. Doon banda. Doon ang tutuluyan mong bahay. Wika ni Roman. Sabay turo ng isang bahay na gawa sa kahoy at nipa ang bubong. Napakamot ng ulo ang binata dahil sunod-sunod na kamalasan ang naranasan. Kapag minalas ka nga naman, hindi na lang sana ako pumayag. Naglakad ang binata papunta sa lumang bahay. Saktong kakatok na sa pintuan nang bigla itong magbukas. Hindi nakapagsalita si Manuel dahil ang taong iyon ay isang kuba. May suot na medalyon. May nakataling panyo sa ulo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Kagad nang umalis ang kuba, maya-maya ay isang matandang babae naman ang lumabas. Magandang hapon. Ikaw ba ang anak ni Sir Luis? Halika, tumuloy ka. Wika ni Aling Tiray. Magandang hapon din po. Sino yung kuba? Si Ibong, pamangking ko. Nagatid ng gulay mula sa bundok. Kumusta naman ang biyahe mo, sir? Manuelo. Manuelo ang pangalan ko. Ikinagagalak kitang makilala, Sir Manuel. Ako pala si Tiray. Pwede mo akong tawagin Aling Tiray. Maraming salamat po, Aling Tiray. San po ang kwarto ko? Sumakit po kasi bigla yung ulo ko eh. Gusto ko magpahinga. Ay, doon sa taas, halika, sasamahan kita. Teka, nasaan si Roman? Hindi ba kayo magkasama? Iniwan po ako eh. Tinuro lang yung bahay tapos hindi ko alam kung saan nagpunta. Ay nako, pagpasensyahan mo na ang taong yun ha. Masyado kasing abala sa mga gawain. Dito po ang kwarto nyo. Ipapagising na lang kita mamaya kapag hapunan na. Ay nako, kahit wag na po. Magpapahinga muna ako. Bukas na lang siguro ako kakain. Ikaw ang bahala. Basta kapag nagutom ka, nasa baba lang ako. Sige, maiwan muna kita, Sir Manuel. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos ay umalis na ang matanda. Pumasok ng silid si Manuel. Diretsyong naiga sa kama. Ilang sandali lang nakatulog na ito. Kinabukasan maagang nagising dahil sa ingay ng mga nagkakahulang aso at tilaok ng manok. Sumilip sa bintana si Manuel. Nakita si Roman. Kausap nito ang mga tauhan ng kanyang ama. Bumaba ang binata upang puntahan si Roman, ngunit hinarang ito ni Aling Tiray. Magandang umaga, Sir Manuel. Mag-agahan po muna kayo. Nakapagluto na ako. Gusto niyo po ba ng kape? Sige po manang, kape na lang siguro. Hindi ako kumakain ng agahan eh. Sandali lang po Pupuntahan ko muna si Roman. Ay naku, sir. Hayaan niyo na muna sila. Kinakausap niya ang mga tauhan dahil nagbabalak umalis ang mga yan. Po, hindi pa tapos yung trabaho Sandali nga, ako ang kakausap sa kanila. Hindi na napigilan ni Aling Tiray ang binata
Dali-dali itong naglakad papunta sa kinaroroonan ni Roman. Magandang umaga, Roman. Anong nangyayari dito? Ang sabi ni Aling Teray, nagbabalak umalis sa mga tao. Magandang umaga sir, mabutit nandito na po kayo. Tama ang sinabi nyo, nagbabalak nga silang umalis. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan? Hindi daw sapat ang sweldong natatanggap nila. Patapos na ang trabaho, wala pa rin silang natatanggap na sahod. Teka, hindi ba nakakontrata kayo? Bakit kayo aalis? Dapat yung kontraktor nyo yung kinakausap nyo. Nasaan ang namamahala sa inyo? Wika ni Manuel. Wala ni isa sa mga ito ang nakasagot. Hinila ni Manuel si Roman sa isang sulok at doon kinausap. Hindi ko mapipigilan ng mga taong yan sir. Wala akong magagawa dahil hindi na sila nasasahuran ng sapat. Kaya kong gawan ng paraan yan. Matapos lang yung gawain. Kausapin mo sila. Ako nang balang magbayad kung ilang araw yung gugugulin sa pagtatrabaho. At habang ginagawa ko yun, hanapin ang kontraktor. Iharap sa akin. Sinunod ni Roman ang sinabi ng binata. Sa kabila ng malawan tamad na ugali, may malambot itong puso. Nararamdaman ng binata ang hirap na ginagawa ng mga trabahador. Masakit din sa kanya na malamang ganon ang nangyayari. Matapos kausapin ni Roman ang mga manggagawa, bumalik ang mga ito sa trabaho. Paig na sila. Basta ito pa rin lang ang pangako Walang problema sa sahod. Hindi usapin para sa akin ng pera eh. Ang mahalaga, matapos ang trabaho at mabayaran sila ng tama. Ngayon hanapin yung kontraktor. Iharap sa akin. Malakas ang kutob ko eh. May ginawang kabulastugan ng taong yun. Areglado Manuel. Ako nang bahala. Tignan mo nga naman. Mabait ka din pala. Ano yun? May sinabi ka? Wala ho. Sige sir. Lalakad na ho ako. Buong araw nag-antay si Manuel. Dumating si Roman kasama ang isang matabang lalaki. Halos hindi na ito makalakad sa sobrang laki ng tiyan. Sir Manuel, ito na po yung kontraktor. Fredo, yan ang anak na may-ari ng gusali. Kakausapin ka daw niya. Magandang hapon, boss. Buti naman napadalaw kayo. Yan na po ang gawa namin. Ano, nagustuhan niyo ba? Gusto mong tignan ng loob? Hindi na kailangan. Maupo ka. Siguraduhin mong wag masisira yung bangko Ano po bang pag-uusapan natin? Tungkol po ba sa pera? Oo, tungkol sa pera pero bago yun. Roman, ipatawag mo muna ang mga tao para marinig nila ang sasabihin ko. Tinawag ni Roman ang mga tao. Habang nag-aantay, nakita ni Manuel. Pawis na pawis ang kontraktor. Ang init talaga sa lugar na to ha. Sandali ho, lalabas muna ako para Hindi ka aalis, maupo ka dyan. Antayin mo mga tao. May pag-uusapan tayong mahalaga. Lalong pinagpawisan ang kontraktor. At sa pagkakataong iyon hindi na siya mapakali. Lalo pa nang dumating si Roman kasama ang mga manggagawa. Mga kasama, gaya ng sinabi ko, kumalma kayo. Si Sir Manuel ang bahalang makipag-usap sa kanya. Wika ni Roman. Nagbulungan ang mga tao. Ramdam ni Manuel ang galit ng mga ito. Ngayon, Fredo, sabihin mo sa mga tao kung saan napunta ang sweldo nila. Umayos ka ng sagot kung ayaw mong magulpi. Ay! Yan ba? Ibibigay ko naman kaso nahuli kasi Kasi natalo ka sa sugal, hindi ba? Buhaya ka. Alam mo, mabait akong tao eh. Kung si tatay ang kaharap mo, siguradong nakulong ka na. Ibalik mo ang pera sa mga tao, walang mangyayari sa'yo. madali naman akong kausap. Sandali lang. Kukunin ko sa sasakyan. Roman, samahan mo ang baboy na to para masigurong tutupad siya sa usapan. Ibinigay ni Fredo ang sweldo ng mga tao. At gaya ng pinangako ni Manuel, hindi ginalaw ng mga manggagawa ang kontraktor.
Kaso nga lang, ito pala ang magiging daan ng simula ng kalbaryo. Kinabukasan nagising ito na sobrang sakit ng ulo. Marahang bumaba ng hagdan ng binata. Napansin naman ni Aling Tiray ang kilos nito. Anong nangyari sa'yo, iho? May nararamdaman ka ba? Hindi ko po alam, Aling Tiray. Bigla pong sumakit yung ulo ko eh. Hindi naman ako uminom kagabi. Eh sandali lang ipapatawag ko si Ibong. Papatignan kita, duda ko sa nangyayari. Kay Ibong yung kuba. Naku, Aling Tiray. Wag na lang po. Mawawala. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Nakaramdam ng pagsusuka. Dali-daling tumakbo papunta sa banyo ang binata at saktong paglabas nito, kaagad siyang nawalan ng malay. Ilang minutong lumipas nagising si Manuel. Nakaupo na sa tabi si Ibong. Mabuti naman nagising ka na, Sir Manuel. Nga pala ako si Ibong, pamangkin ni Aling Tiray. Wika ni Ibong. Dahan-dahang bumangon ang binata. Sinapo ang kanyang ulo. May nakatapal na kung anong dahon na tinalian ng pulang panyo. Ano tong nilagay mo sa ulo ko? Nako, iho, wag mong tatanggalin. Alam mo bang nakulam ka? Nakulam. Sinong gagawa sa akin nun? At saka pasensya na po ah. Hindi ako naniniwala sa mga ganun eh. Maniwala ka, Sir Manuel. Kinulam ka. Maaari ko bang malaman kung sino ang taong kagalit mo? Nag-isip ang binata. Wala siyang maalala na kagalit, maliban kay Fredo. Wala naman akong kagalit pero nagkaroon ng konting komprontasyon kagabi. Yung kontraktor, sino nga ba yun? Si Fredo. Mukhang walang alam sa kulam ang taong yun eh. Maaari ngang wala siyang alam, pero pwede niyang ipagawa sa iba. Magtiwala ka sa sinasabi ko, Sir Manuel. Maaaring pinakulam ka ng taong yun. May punto si Ibong, sir. Napahiya si Fredo kahapon, kaya posibleng pinakulam ka niya. Ay nako, mabuti na lang naagapan. Ibong, may magagawa ka pa. Simpleng problema lang po ito. Kailangan ko lang ng sapat na oras para huli ng mangkukulam. Teka, sandali. Anong gagawin ko? Wala kang gagawin. Papasanibin ko sa iyo ang kaluluwa ng mangkukulam upang malaman kung sino siya at kung ano ang dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na yan. Papasaniban? Wala bang mangyayari sa akin yan? Hindi mo mararamdaman dahil mawawalan ka ng malay habang nasa katawan mo ang kaluluwa ng mangkukulam kung sakaling mahuli natin siya. Pinag-isipan ni Manuel ang sinabi ni Ibong. Para sa kanya, walang mawawala kung susubukan at para sa kanya ay pagkakataon nito para mapatunayan kung totoo ang kulam. O sige, payag na ako. Sandali lang, maghahanda lang ako. Matapos maganda, sinimulan ni Ibong ang pag-uusal ng mga dasal, sabay ihip sa noo ni Manuel. Ilang sandali pa, nakaramdam ng antok ang binata. Bago ito tuluyang mawalan ng malay, narinig niya si Ibong. Iniimbitahan kita. Pumasok ka. Ang mga susunod ay batay sa salaysay ni Roman. Biglang dumilat si Manuel. Tinignan ng masama si Ibong. Alam kong ikaw na yan. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo kinulam ang binatang to? Sino ka para magtanong sa akin ng ganyan? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang tanong kong sagutin mo. Simple lang ang dahilan. Gusto ko ang ginagawa ko. Idiniin ni Ibong ang hawak na patpat sa daliri ng binata. Napasigaw sa sakit ang nakasanib. Kung sabihin ko sa'yo na gusto ko din yung ginagawa ko. Itigil mo yan. Ipakita mo ang isura mo. Huwag kang magtago sa liwanag.
Hindi ko titigilan to hanggat hindi ko maamin. Ano bang gusto mong malaman? Sinong nag-utos sa'yo para kulamin ng binata? Ang kulit mo. Sinabi kong gusto ko lang ang ginagawa ko. Muling diniin ni Ibong ang patpat. Sa pagkakataong ito, naglupasay ang katawan ni Manuel. Makikipagtagisan ka pa din ba? Oo na. Itigil. Masakit. Aamin na ako. May nag-utos sa akin. Si Fredo. Siya ang nagpakulam sa binata. Napatingin si Ibong kay Roman. Kagad nalaman ni Roman ang dapat gawin. Lumabas ng bahay upang puntahan ng kontraktor. Salamat sa pag-amin pero pasensya na. Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa mo. Sana lang, inisip mo ang mga maaaring mangyari bago ka pumayag sa alok ng taong yun. Ngayon tanggalin mo ang itinanim mo sa katawan ng binatang to. Nagpagpag ng katawan si Manuel. May kung anong binunot matapos ay ginilit ni Ibong ang leeg ni Manuel gamit ang hawak niyang patpat. Nangisay ang katawan ng binata, nawala ng malay. Ilang sandali pa ay nagising ito. Anong nangyari? Bakit ang sakit ng katawan ko? Normal lang yan, pero ang mahalaga, wala nang sumpa ng mangkukulam. Nalaman niyo ba kung sinong may gawa? Aray, ang sakit ng katawan ko ah. Tama ang hinala natin. Si Fredo nga nagpakulam sa'yo, pero wala ka nang dapat alalahanin. Naroon na si Roman. Sana lang, mahuli niya ang taong yun. Ay noon pa man, duda na talaga ako sa ugali ng taong yon. Maya-maya ay bumalik si Roman. Sa kasamaang palad, hindi na nagawang abutan si Fredo. Pasensya na Ibong, Sir Manuel. Hindi ko na po naabutan si Fredo eh. Nakaalis na eh. Ayos lang. Ako nang bahala sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, paano mo nagawa yun, Ibong? Alin? Yung patay ng mangkukulam? Matagal ako nagsanay para magawa yun, Sir Manuel. Ikaw ang tatanungin ko, anong nakita mo? Hindi ko na matandaan pero nanaginip ako eh. Parang may maliwanag na nilalang sa harapan ko. Ginilitan yung leeg ng demonyo. Napangiti si Ibong. Alam nito kung ano ang ibig sabihin ng binata. Ngayon sir, naniniwala ka na ba sa kulam? Sa kabila naman nangyari sa akin, siguro wala na akong dahilan para hindi maniwala. Ito, isuot niyo po yung kwintas. Habak de bala ang tawag dyan. Galing sa mga kaibigan ko sa Negros. Mabisang pangontra sa kulam at palipad hangin. Naku, maraming salamat Ibong ha. Mukhang kakailanganin ko nga to. Dahil magtatagal pa ako sa lugar na to eh. Walang anuman sir. Asahan mo nandito lang kami kapag kailangan mo ng tulong. Mahigit 2 taon na natili si Manuel sa lugar. Simula sa paggagawa ng gusali hanggang sa pagbabasbas. Si Ibong ang kinuha ni Manuel. Kalaunan naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Dito na ikwento ni Ibong ang lahat ng hirap na pinagdaanan sa pagsasanay bago niya narating ang kasalukuyang antas. Nagulat ang binata dahil hindi lang pala sa lugar na yon kilala si Ibong kung hindi sa buong probinsya. Ni minsan, hindi niya ito kinakitaan ng kayabangan o narinig na nagyabang tungkol sa kakayahan. Isang bagay na nagustuhan ng binata sa kanya, maging ng mga magulang ni Manuel. Sa pagdaan ng panahon, naging matagumpay ang pangasiwa ni Manuel ng negosyo at ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, nagpatayo pa ng ilang sangay sa lugar at sa mga karatig probinsya. Ngunit hindi lang nagtapos sa pagpapalakad ng negosyo ang binata. Naging saksi ito sa mga ginagawang panggagamot ni Ibong. Dito niya napatunayan na hindi hadlang ang kapansanan sa pag-abot ng mga pangarap. Para kay Ibong, nagsilbi itong inspirasyon upang maging mas matibay
At para patunayan sa lahat na kaya niyang lamangan ang nagagawa ng mga normal na tao. Isang bagay lang din ang napagtanto ni Manuel. Mahabang panahon ang sinayang niya sa pag-asa lang sa mga magulang. Nagsisisi dahil kung noon pa lang pinakinggan niya ang payo ng ama, mas malaking tagumpay ang makakamtan. Alam mo sir, hindi pa naman huli ang lahat eh. Buhay ka pa. Hindi mawawala ang pag-asa at pagkakataon habang humihinga ka. Kaya laban lang. Alam mo Ibong, sa totoo lang, pinahanga mo talaga ako eh. Ngayon para tuloy akong nanliliit sa'yo, biruin mo kung tutusin. Mas may kapasidad ako eh. Pero ikaw to mas malayong narating. Huwag mong sabihin yan, lahat tayo. May mga nakatakdang kapalaran. Kanya-kanyang larangan sa buhay. Tiyaga lang, huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Pag-uusap ng dalawa. Napangiti na lang si Manuel sa tuwing naaalala ang una nilang pagkikita ni Ibong. Hindi niya lubos akalain. Magbabago ang kanyang buhay. Magiging matalik na kaibigan. Ang isang albularyo na kuba. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa berdugo na nagpanggap na kargador. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mulong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Saan po ilalagay itong mga sako ng kalabasa, Mang Sito? Wika ni Crisanto o mas kilala sa tawag na Chris. Ay dyan na lang sa tabi, Chris. Salamat ah. Naubos mo na bang hakutin na mga kalabasa? Tanong ni Mang Sito. Isang sako na lang ho to, patapos na din. Bakit ho? Wala naman. Nagtatanong lang. Eto pala ang bayad sa mga hinakot mo. Maraming salamat ho. Tamang-tama, hindi pa ako kumakain eh. Ha? Abay hapon na, hindi ka pa kumakain. Hala sige, tapusin mo na yung trabaho mo. Ililibre kita ng hapunan. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong magpalipas ng gutom. Nasanay na rin ho kasi ako, Mang Sito. Sige ho, tatapusin ko muna ang trabaho. O sige, iho. Ay mo lang. Bakit hindi mo ko tulungan sa pagsasalansa ng mga kalabasa? Nang sa ganon makasabay ka sa amin mamayang hapunan. Sige po Mang Sito. Wala naman akong gagawin eh. Pagala-gala sa palengke ng bayan itong si Mulong. Bata pa lamang iniwan na ng mga magulang. Hindi alam ng paslit ang dahilan kung bakit inabando ang mga ito. Natutong mamuhay para sa sarili. Hindi alintana ang init ng araw, bigat ng trabaho, o lamig ng ulan. Ang mahalaga ay makapag-ipon ng pera mula sa malinis na paraan. Simpleng bata lang itong si Mulong. Walang ibang hilig kung hindi ang pakikipaglaro sa kapwa bata. Sa tuwing matatapos ang mga gawain at masiguradong may sapat na siyang pera para sa agahan kinabukasan. Hanggang sa nakilala ang dayong binata na nagngangalang Crisanto na naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng kanyang buhay. Alam mo ba, Crisanto? Malaki ang potensyal mo eh. Bakit hindi ka pumasok sa militar? Sayang ang tangkad mo at laki ng pangangatawan. Oo nga po Kuya Chris. Bakit hindi ka nagsundalo? Alam niyo Manong, mas gusto ko lang ng simpleng buhay. Walang inaalala o kinakatakutan. Kundi ka lang ng sikmura. Isa pa, takot kasi ako sa bala eh. Parang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Minsan nakikita kaya kita. Biglang tinakpan ni Crisanto ang bunganga ni Mulong. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung anong bagay na naman ang lalabas sa bibig mo. Pwede ba, Mulong? Iwasan mo ang paggawa ng kwento dahil yan ang ikakapahamak mo balang araw. Tinitigan ni Crisanto ng masakit ang bata
Nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Oo nga naman, ang hilig mong gumawa ng kwento. Alam mo bang masama yun? Oo na, pasensya na po. O siya, ipabalot nyo na tong mga natira at dalhin pa uwi. Mauna na ako sa inyo. Madaling araw pa lang kailangan ko na magbukas. Oo nga pala, araw ng merkado bukas. Kung gusto mo manong, sasamahan kita. Mas mabuti pa nga yan, medyo marami akong paninda ngayon eh. Kakailanganin ko nga ang tulong ng isang malakas sa kargador. Halika na Kuya Chris. Umuwi na tayo, inaantok na ako eh. O siya, magkita na lang tayo bukas manong Sito. Nagmamadali na tong kasama ko eh. Matapos mag-usap, tuluyan nang umalis si Mang Sito. Naiwan naman si Crisanto at Mulong. Ikaw talaga kahit kailan. Bakit hindi mo pigilan yung bunganga mo? Alam mo, mapapahamak talaga tayo dahil dyan eh. Totoo naman kasi. Nakita kitang makipagsuntukan doon sa kabilang kanto eh. Nagkataon lang yun. Kasi talagang mga sira ang ulo ng mga tao doon. Pero hindi ako basagulero, gaya ng iniisip mo. Alam ko, pero ang pinupunto ko... Ang pinupunto ko din, bilisan mo nang maglakad. Ang kupad-kupad mo eh. Lakas mong kumain, ang bagal mong kumilos. Ano magagawa ko? Ganito talaga yung katawan ko eh. Simula nang malaman ni Crisanto ang kwento ni Mulong, naawa ito. Kinupkup niya ang paslit. Nanirahan sa maliit na kubo. Sa gawing dulo ng merkado ang dalawa. Sinikap ni Crisanto na mapaaral ng elementarya si Mulong. At sa awa ng Diyos, nagsumikap din naman ng paslit. Tuwing walang pasok, tumutulong ito sa paghahakot sa palengke. At kapag may klase naman, hindi pinapayagan ni Crisanto na magtrabaho upang maituon ni Mulong ang isip sa pag-aaral. Walang kaalam-alamang paslit na hindi lang basta kargador ang taong kumupkup sa kanya. Natuklasan niya ito isang araw nang ginabi ng uwi si Crisanto. Ay nako, mukhang wala pa si Crisanto ah. Nasaan kaya ang taong yon? Mulong ang mabuti pa, mauna ka nang umuwi. Eto, dalhin mo mapagkain. Maghapunan ka na. Magpahinga. Ako na lang magsasabi sa Kuya Chris mo mamaya. O sige po, medyo inaantok na rin po kasi ako eh. Umuwi mag-isa si Mulong. Pagdating nito sa kubo, napansin ng paslit ang dalawang lalaki na nakaupo sa atangan. Bata, dito ba umuwi si Crisanto? Sino po sila? Mga kaibigan kami ni Crisanto. May kailangan lang kami sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kami masamang tao. Oo nga naman. Ano bata? Dito ba siya umuwi? Opo, dito siya umuwi. Pero wala pa si Kuya Chris eh. Kung gusto nyo, antayin nyo na lang po siya. Walang problema. Halika, samahan mo kami. Naupo ang paslit sa atangan, nakipagkwentuhan sa mga kalalakian. Ilang minuto pa ang nakalipas. Dumating si Chris. Kagad tumayo si Mulong upang salubungin ang binata. Kaso nga lang hinawakan ito ng isa sa mga lalaki. Crisanto, dito ka lang pala naglalagi. Alam mo bang matagal ka na naming hinahanap? Paano niyo ako natuntun? Kilala ka sa lugar na ito. Hindi mahirap hanapin ang isang katulad mo. Nagsasayang lang kayo ng oras dito. Hindi na ako tatanggap ng trabaho mula sa inyo. Matagal na ako nagretiro. Hindi nga ba? Nanlaki ang mga mata ni Crisanto nang makita ang patalim na nakatutok sa leeg ni Mulong. Huwag niyong idadamay ang bata dito. Wala siyang kinalaman. Simple lang naman ang ipapagawa namin sa'yo. Pero alam naming tatanggi ka, kaya kailangan namin ng pamain. Pasensya na lang tayo, Crisanto. Desperado na din kami. Kailangan namin ng serbisyo mo. Basta binalaan ko kayo ha. Bitawan niyo ang batang yan dahil wala siyang kinalaman dito. Wala nga ba?
Narinig niya ang lahat ng pinag-usapan natin. Kaya damay na din siya dito. Pumayag ka na dahil kung hindi, baka demonyohin tong kamay ni Marco. Kawawa naman ang bata. Kuya, tulungan niyo po ako. Ayoko pa po mamatay. Walang mamamatay, Mulong. Huwag kang mag-alala. Sige na, pumapayag na ako sa isang kondisyon. Pakawalan niyo ang bata. Madali ka palang kausap eh. Itinulak ng isa sa mga kalalakihan si Mulong. Dali-dali itong tumakbo papunta kay Crisanto. Ayos ka lang ba, Mulong? Ayos lang po kuya. Sino po ba sila? Akala ko mga kaibigan mo mga taong yan. Mamaya ako na ikikwento sa'yo. Sa ngayon, huwag kang aalis sa tabi ko. Lindo, sabihin niyo sa akin ang gagawin. Simple lang, gaya ng dati. May papaligpit kami sa'yo. Masyado na silang nagiging sakit ng ulo. Hinagis ng lalaki ang isang larawan. Nanlaki ang mga mata ni Crisanto dahil lang nakitang imahe. Pangkat ng mga tao na pinagsasaluhang kainin ang katawan ng isang bata. Aswang po ba mga yan? Oo, Mulong. Aswang ang mga taong yan. At sila ang pinapatrabaho sa akin ng dalawang to. Ang totoo, hindi naman talaga sila kaaway, Mulong. Kinakailangan lang nila akong takutin para pumayag. Eh kung aswang naman pala ang papatayin, kahit ako papayag. Tignan mo, mas mahusay mag-isip ang bata kaysa sa'yo. Alam niyo ba kung saan sila matatagpuan? Hindi. Ang hinala namin pagala-gala sila sa paligid. At alam mo maswerte ka dahil may impormasyon ako nakuha. Nandito sila sa bayang ito. Hindi ka na mahihirapan. Kaso lang, matagal na akong walang magamit. Hindi problema ang magamit. Bukas ang maaga, ipapatid ko sa lugar na ito magamit. Pasalamat ka. Iningatan ko mga yon. Magkita na lang tayo bukas. Sige na, mauna na kami. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umalis ang dalawa. Nagulat si Crisanto nang biglang sumigaw si Mulong. Ayos! Ang astig naman pala ng totoo mong trabaho kuya. Akalain mo yun? Mamamatay aswang ka pala? Oo, pero sekreto lang natin yun. Huwag mong sasabihin sa iba, lalo na kay Mang Sito. Oo naman, hindi ko sasabihin sa kanya o kahit sino. Pero gusto ko isama mo ko. Delikado, Mulong. Hindi mo alam kung anong panganib na dala ng mga aswang. Eh nandiyan ka naman kuya eh. Sigurado ko na hindi mo ko papabayaan. Magtigil ka, Mulong ha. Hindi ka sasama sa akin, delikado. Ibibili na lang muna kita kay Mang Sito. Pero mangako ka, hindi mo sasabihin ang lahat. Eh paano ko naman makikita kung gaano ka kagaling? Gusto ko makita kung paano ka lumaban sa mga aswang eh. Hindi nga pwede dahil masyadong delikado. Ganito na lang, sa bawat aswang na mapapatay ko, isang pangi lang dadalin ko para ipakita sa'yo. Mukhang maganda yan ah. O sige, payag ako kuya. Parang kolektor ako ng pangil ng aswang. Nakaisip ka pa ng tawag sa sarili mo ah. Kolektor ng pangilang aswang. O sige na, ako nang bahala doon basta huwag ka lang maingay ah. Itago mo yung sekreto natin, kolektor. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan maagang gumising si Mulong upang antayin ang dalawang lalaki. Nakaupo ito sa atangan. Ilang minuto nakalipas ay bumaba na si Crisanto. Maya-maya ay nagpakita ang matanda. Hindi ito nagsalita. Naglalakad patungo kay Crisanto. Inabot ang isang mahabang bagay na ibinalot ng telang itim. Maraming salamat ho, Tandang Digong. Mag-iingat po kayo sa daan pag-uwi. Matapos itong kunin ang mga kagamitan, umalis ang matanda nang walang salita. Sino naman yung matandang yun kuya? Akala ko, makikita ko uli yung dalawa mong kasama eh. Si Tandang Digong. Siya ang taga-ingat na mga sandata namin. Halika na sa loob ng bahay.
Ipapakita ko sa'yo mga armas ko. Tuwang-tuwa si Mulong. Hindi makapag-antay na makita ang sandatang ginagamit ng binata. Binuksan nito ang itim na tela. Tumambad kay Mulong ang mahabang itak na kung tawagin ay talibong. Kasama nito ang ilang maliit na punyal na ibinabato ng binata sa mga aswang. Kuya, pwede kong hingiin yung isa? Ha? Anong gagawin mo dyan na kumulong? Hindi pwede. Mamaya kung saan mo gamitin yan eh. Delikado mga kutsilyo. Bawat isa sa kanila, itinubog sa kamandag ng ahas. Kapag nasugatan ka, pwede mo ikamatay. Ay, wag na lang pala. Gusto ko pang mabuhay. Pero ang ganda ng mga gamit mo, ha? Teka, ano tong isa? Nagulat si Crisanto nang itaas ni Mulong ang isang kwintas na may itim na bato. Dali-dali niya itong kinuha sa paslit. Wag na wag mong hahawakan ng bato ng kwintas na yan, Mulong. Bertud ng aswang ang isang to, delikado. Kapag nahawakan ng isang pangkaraniwang tawang bertud ng aswang, nagiging aswang din sila. Di nga. Bakit ka meron yan? Kasama sa mga sandata kong bertud ng aswang, kailangan namin ng ganitong uri ng agimat para makalaban ng sabayan sa kanila. Dahil kung wala, siguradong hindi kami mananalo. Bakit hindi ka naging aswang? Matinding pagsasanay ang pinagdaanan namin para makontrol ang kapangyarihan ng batong ito. Sa ngayon, hindi ko pa lubusang may papaliwanag sa'yo. Pero pagdating ng tamang panahon, maiintindihan mo rin ang sinabi ko. Matapos ipakita ang mga sandata, itinago ito ni Crisanto sa isang lugar na siya lamang ang nakakalam. Kilala niya si Mulong. Hindi ito titigil hanggat hindi nasasagot ang mga katanungan. Lalo pa sinabi sa kanya ng binata ang tungkol sa bertud ng aswang. Nang mga sumunod na araw muling nagpakita ang matanda. Sa pagkakataong iyon ay may dala siyang papel. Nakasaad dito ang ilang impormasyon tungkol sa mga tinutugis na kalaban. Mulong, nakausap ko na si Mang Sito. Doon ka muna sa kanya sa loob ng ilang araw. Pumayag naman siya, basta tumulong ka sa tindahan ng matanda. Opo, alam ko naman yung gagawin doon eh. Malaki ang tiwala ko sa'yo ha. Huwag kang pasaway doon. Oo kuya, akong bahala. Basta yung pangako mo ha. Oo, hindi ko nakakalimutan yan. Sige na, maganda ka na na madamit mo. Ihatid kita kay Mang Sito. Matapos kunin ang mga gamit, inihatid ni Crisanto ang paslit sa pwesto ng matanda sa palengke. Huwag kang mag-alala sa bata. Ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat ka kung saan ka man pupunta. Maraming salamat, Manong. Hindi naman ako magtatagal doon. Dadaanan ko na lang pulis si Mulong. Walang problema. Sige na, baka gabihin ka pa sa biyahe. Bakit kasi hapon ang alis mo? Mas maganda pong magbiyahe sa hapon, hindi mainit. Sige, Manong, alis na ako ha. Mag-iingat ka. Kuya, yung pangako mo ha. Kumaway si Crisanto bilang tugon. Tumuloy na sa paglalakad. Inantay ng binata ang paglubog ng araw bago isagawa ang misyon. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng mga aswang. Alam din ng binata kung saan sila matatagpuan. Nakapwesto na ito sa mismong tahanan. Pero sa kasamaang palad, tila iisa lang ang nakatira sa lugar. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Crisanto. Nang lumubog ang araw ay kaagad itong sumalakay. Sinipa nito ang pintuan ng tahanan. Nagulat ang nasa loob. Tama ang hinala ni Crisanto. Mag-isa lang ito sa bahay. Nasaan ang mga kasama mo? Sumagot ka. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? At mukhang nakalimutan mo yata na nasa loob ka ng dome ko. Kaya kitang patayin ng walang kahirap-hirap.
Wala akong pake. Sagutin mo ang tanong ko, nasa na mga kasama mo? Wala kang makukuha sa akin, bata. Nagsasayang ka lang ng oras. Biglang sumugod ang aswang. Dinambahan si Crisanto. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa hanggang sa masipa ito palayo ng binata. Dali-daling tumayo si Crisanto. Sinuot ang hawak niyang bertud. Biglang naglaho sa paningin ng aswang ang binata. Ginagamit nyo na din ang aming kakayahan. Sa tingin mo ba, mapapantayan mo kami? Mortal ka pa din. Hindi kailanman sasapat ang kakayahan nyo sa aming mga aswang. Masyado ka maingay. Bakit hindi na lang natin subukan? Kung talagang mas mataas kayo mga aswang sa aming mga tao, ipakita mo. Alam ng binata na hindi siya nakikita ng aswang dahil sa taglay nitong sa bulag na nagmumula sa bertud. Kinuha ni Crisanto ang pagkakataon upang sumugod. Binunot ng binata ang kanyang talibong. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang aswang. Gumulong ang ulo sa lupa. Bumagsak ang katawan. Sayang naman. Hindi ko makukuha ang pangil mo. May pangako pa naman ako. Pinatay nito ang aswang dahil wala siyang makukuhang impormasyon. Sinindihan ng binata ang tahanan. May ilang taong nakakita pero hindi naman siya nakilala dahil nakatakip ang muka. Pinagpatuloy ng binata ang paghahanap sa aswang. Inisa-isa ang lugar. Pinagpapapatay. Napagtanto ni Crisanto na maaaring natunugan na mga kalaban ang kanyang pagdating. Nagkanya-kanya ng lakad ang mga ito para malaman ng bawat isa kung sino ang sumasalakay sa kanila. Hanggang sa dalawa ang natira. Medyo nahirapan si Crisanto dahil napakahusay magtago ng mga ito. Hindi rin siya maaaring umuwi ng tahanan dahil sa pangamba na masundan at mapahamak ang mga taong malapit sa kanya. Pero sa kasamaang palad walang nagawa ang binata. Napag-alaman nito, umaaligid sa tahanan ni Mang Sito ang isa sa mga hinahanap niyang aswang. Nagawa itong masundan ng binata nang tumakas sa pinagtataguan. Hindi nagpahalata si Crisanto. Maingat na nang matsyag sa paligid dahil ayaw niyang malaman ni Mulong na naroon siya. Siguradong mabibisto ang kanyang mga plano. Ngunit kahit anong gawing iwas ng binata, hindi nito natakasan ang napakatalas na paningin ni Mulong. Nakakubli sa likod ng puno si Crisanto nang mapatingin sa kanya ang paslit. Dali-dali itong tumakbo papunta sa pinagtataguan niya. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Kuya Chris, matagal ka nang nakauwi. Huwag kang maingay, Mulong. Nandito ang isa sa mga hinahanap ko. Ang mabuti pa, bumalik ka sa loob ng bahay. Mas ligtas ka doon. Eh di mas maganda. Makikita ako kung paano ka makipaglaban. Huwag nang matigas ang ulo, Mulong. Delikado kung mananatili ka sa labas ng bahay habang nakikipaglaban ako. Hindi natin alam kung ilan silang nandito. Habang nag-uusap ang dalawa, ang hindi nila alam, nasa likod na ang kalaban. Biglang dinamba ng nilalang si Crisanto. Nabitawan ang hawak na itak. Kuya Chris, tumayo ka. Wag kang magpapatalo sa pangit na yan. Napansin nito ang isa pang aswang na naglalakad ng marahan papunta sa paslit. Bilisan mo, Mulong. Pumasok ka sa bahay ni Mang Sito. Tumakbo ang paslit. Pero sa kasamaang palad, nahawakan ng aswang ang paa nito, dahilan para bumagsak at gumulong sa lupa. Hinila ng aswang ang paslit at saktong nahawakan nito ang talibong ni Crisanto. Bagaman may kabigatan, pilit niya itong itinaas upang itarak sa katawan ng aswang na nakadagan sa kanya. Nang maramdaman ng nilalang ang talim ng sandata na dahan-dahang bumabaon sa katawan, napasigaw ito. Kaso nga lang huli na ang lahat
dahil tuluyang naisaksak ni Mulong ang talibong sa dibdib ng nilalang. Nakita ito ni Crisanto at napangiti, sabay sipa sa nilalang na nakadagan sa kanya. Mabilis itong tumayo. Binato ng maliit na kutsilyo ang ulo ng kalaban. Pilit binubunot ng nilalang ang patalim, ngunit dahil sa mga suma, nahirapan itong tanggalin ang punyal. Hanggang sa tuluyang umepekto ang lasong nasa talim ng mga sandata. Binunot ni Crisanto ang talibong na nakabaon sa katawan ng isa sa mga aswang at nilingon si Mulong. "Mahusay ang ginawa mo, Mulong. Ngayon pumasok ka na. Ako nang bahala dito." Dali-daling tumakbo si Mulong papasok ng bakuran ni Mang Sito. Pagdating, muling pinanood ng paslit ang pakikipagsagupaan ni Crisanto sa mga aswang. Bagamat may lasong taglay ang mga patalim, panandalian lang ang naging bisa nito sa mga kalaban. Muling nanumbalik ang lakas ng dalawang aswang. Inaasahan ko nang magaganap to. Pero hindi ibig sabihin yan, magpapatalo ako sa inyo. Muli nitong isinuot ang bertud ng aswang at ginamit ang taglay na kakayahan. Sa pagkakataong iyon, hindi naglaho ang binata. Wala ring nakitang pagbabago sa kanya ang mga aswang. Ngunit nagulat ang mga ito nang biglang sumugod ang binata dahil napakabilis ng kilos. Isa-isang bumagsak. Nagawa silang patumbahin ni Crisanto. Sa bawat paggamit ng binata sa bertud, kakaibang kakayahan ng lumalabas. Alam ni Crisanto na maaaring narating na ng bertud ang sukdulan ng kakayahan. Hindi na maganda ang susunod na mga mangyayari. Tinanggal ni Crisanto ang bertud at inagis sa malayo. Muling binunot ang kanyang talibong, hinarap ang mga aswang. Nang hindi gumagamit ng kahit anong kakayahan mula sa mga kalaban. Alam ni Crisanto na mas malakas sa kanya ang mga nilalang, pero hindi ito ang panahon para sumuko. Nakasalalay ang kaligtasan nila Mang Sito at Mulong sa kanyang kamay. Walang alam ang matanda sa mga nangyayari, kaya naman minabuti na ni Crisanto na tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sinalubong nito ang atake ng mga kalaban gamit ang kanyang talibong. Gawa sa kakaibang uri ng metal ang sandata. Napakatalas. Maliban dito ay napakagaan. Kayang makontrol ng binata ang bawat hagupit nito sa mga kalaban. Pinagpera-peraso ni Crisanto ang mga aswang. Pagkatapos ay sinunog ang mga ito gamit ang tuyong mga dahon at niyog sa paligid. Nakita ni Mang Sito ang malaking ningas ng apoy, kaya dali-dali itong lumabas. Aba, Crisanto, ikaw pala ang nariyan. Akala ko kung sino eh. Mabuti naman nakabalik ka na. Oo nga po, Manong. Pasensya na po, medyo natagalan. Ayos lang. Pero bakit mo sinigaan ang mga tuyong dahon? Pamamahayan ho kasi na makamandag na ahas kung sakaling papabayaan natin. Kaya sinunog ko na lang ho. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na si Crisanto sa matanda. Isinama pa uwi si Mulong. At gaya ng pangako, binigyan niya ito ng 2 pares ng pangil mula sa nakalabang aswang. O ayan, kolektor. Gaya ng pinangako ko sa'yo. Ingatan mo yan, ha? Ayos! Mga pangilang aswang, kolektor na ako. Itatago ko to balang araw. Ipagmamalaki sa lahat na may kuya akong pumapatay ng mga aswang. Nako, yan ang wag mong gagawin. Baka mamaya, hanapin nila ako tapos singin yung mga pangil. Marami pa namang aswang dyan. E di makakapag-ipon ka na. Ipinagpatuloy ni Crisanto ang lihim na gawain. Nanatili itong kargador sa umaga at kapag 10 oras ng gabi, nag-iikot sa bayan upang tumugis ng aswang. Samantalang si Mulong, patuloy na nag-aral, nakapagtapos ng sekundarya,
Sa tulong ni Mang Sito, pinatuloy ito ng matanda sa kolehiyo. Matagumpay na nakapagtapos sa kursong agrikultura. Ito ang pinakaunang kurso ng matanda dahil may malawak silang lupain sa kabilang sityo. Walang nag-aalaga dahil ang lahat ng mga anak niya nasa ibang bansa. Sa paglipas ng mga taon, patuloy pa rin nagsusumikap ang dalawa. Bagaman mas nakakangat na sa buhay, hindi pa rin huminto si Crisanto sa pagkakargador. Kung noon, binalak ihinto ang pagiging manonogis. Sa pagkakataong iyon, kinakailangan niyang ituloy dahil alam ng binata na may kailangan siyang pangalagaan. Kalauna nagkaroon ng sariling pamilya si Mulong at dahil walang mga ngasiwa sa tindahan ni Mang Sito, si Mulong ang nagpatakbo nito. Katuwang si Crisanto na kahit kailan ay hindi siya pinabayaan. Laking pasasalamat ni Mulong dahil kinupkop siya ni Crisanto, itinuring na sariling kapatid. Masaya ito dahil ni minsan, hindi tumalikod sa kanya ang kinilalang nakakatandang kapatid. Sa halip ay patuloy siyang tinataguyod hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya. Sa kasalukuyan, nariyan pa rin ang tindahan ng gulay ni Mulong. Pinapatakbo na ito ng ilan sa kanyang mga kaanak. Samantalang si Crisanto naman, pumanaw dahil sa katandaan. Gayunpaman nag-iwan ito ng magandang alaala kay Mulong. Bagay na hindi kailanman makakalimutan ng minsang paslit na inilagaan ng isang kargador. Sinong mag-aakala na tuluyang magbabago ang buhay ng isang ulila sa kamay ng isang berdugo na nagpapanggap bilang kargador. Diyan pala kayo, mga kabayan. Alam niyo na ba to? Wow! Marindagit Gabay Medallion version 2. Pamilyar ba kayo kay Haring Balaw? Ito ang Marindagit Gabay Medallion version 2. Nandyan yung Gabay Medallion bilang pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. At ang symbolism ni Haring Balaw or ng Kalabaw, ito ay nagbibigay ng lakas sa ating katawan, dagdag lakas, resistensya. Purong gawang Pilipino to mga kabayan. 2 to 3 days para magawa ang isang Marindagit. Kung interesado ka dito mga kabayan, kung fan ka ni Haring Balaw or nangangailangan ka ng swerte at gabay at karagdagang lakas sa pangangatawan, isearch mo lang yung shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket sa baba.